Tidak pas na rin mano ka na rin, umalira ka na ko, dahil na niya. Yan, ang narinig niyo pong language, iyan ay Kankanaey. Yan po yung sinasalita sa Mountain Province. Yes, may pa-intro na. Pero, kunwari sa Bontoc yung capital, Ifontok yung wika doon. Di ko pa naikot yung buong Mountain Province. Pero, ang ating hometown, humingi ako ng mga pictures kasi nagsimula na daw silang magtanim, di ba? Pero hindi po amin yan, pinapahiram lang dun sa kapatid ni Mudra. Tapos, shinare niya kasi nagki-caretaker sila dun sa lupain. Yung mga tanim-tanim, may mga gulay na, may mga mais, ganyan. Kasi bakasyon na ng mga bata, kaya magtatanim na yung mga ano. Hindi po yan child labor, tumutulong lang po sila. Ngayong bakasyon, kasi ngayon lang din nakakuha ng part ng lupa dyan na pagtatamnan. Yung mga tumubo na, yung mga ganyan, yung mga may green na talaga, may mga gulay na kayong nakikita, may mga mais. Yan po ay tanim nung aming tita naman na nagki-caretaker dyan sa lupain ng may lupain. O, diba? Hindi po sa amin yan. Pero ayun, nakiki-content, nakikihingi. Ayun nga, may mga pinya, may prutas, may gulay. Meron sila talagang aabangang aanihin kapag namunga na yung mga tanim nilang gulay-gulay. Yan, sabi ni Mudra Bells, yung lupa daw dyan, dun sa taas, dun daw pala kami lumaki doon nung bata kami. Kasi syempre, wala rin kaming bahay, diba? Kaya nakikitira. Naalala ko nga parang siksik ang mga punong kahoy yun noon. Pero dyan, nung nakita ko, may mga tanim na talaga. Parang na-flatten na rin siya pala na area. Info sharing lang and pa-view. O nga pala, yung mga tinatanim naming gulay, wow namin talaga. Yung parents namin noon, yung mga tanim na gulay dun sa Mountain Province, pinapadala yan sa Baguio City. Yun po yung mga gulay na binibenta dun. Partly, syempre meron din galing sa Benguet Province, pero meron din galing sa amin, sa Mountain Province, binibenta sa Baguio City. Sa town kasi namin, maliban sa tinatanim nga yung palay, talagang maraming rice fields. May kita niyo sa ibang pictures later. Pero maraming tanim din dito ay gulay talaga. Nung bata kami, yung mga pinupunasan naming gulay sa bahay bago ipadala sa Baguio City, yung mga bell pepper, mga beans, ganon. Yun lang yung naaalala ko talagang pinapadala via bus. Dinadala siya every morning sa Baguio City. Tapos binibenta din sa markets. Tapos, pinapadala na lang nila yung pinagbentahan na pera pabalik doon sa Mountain Province. Alam niyo kung saan pinapadala noon? Sa lang siya, sa bus. O, diba? Pinadala yung gulay via bus. Tapos yung pinagbentahan na cash, pinapadala ulit via bus sa amin dun sa Mountain Province. Ganun po ang kalakaran ng gulay-gulay noon. And syempre, hindi naman siya mamahalin. Hundreds nga lang. Siguro kung swerte ka na kung lumagpas ng thousands yung pinagbentahan. Maraming kilo din yun. Okay. Labas naman tayo sa farming. Ito yung event ng Bontoc, Mountain Province. Bontoc po yung capital ng Mountain Province. Ayun yung mga palayan. Wala ata palang picture dun sa town namin. Pero ito po ay pa-event nila ng tourism, yung Trail Running Cup ng ASEAN po ito. 2024. Maraming nakuhang medalya rin yung Pilipinas. Tsaka naalala ko Vietnam yung iba. Check niyo po yung page. Yung mga sources natin, lagay din natin sa ating description. Ayan, pinakita talaga nila yung views, yung mga nakikita mong tanawin dito sa Bontoc, Mountain Province. Kasabay ng international event na ito, yung Trail Running Cup nga nitong 2024. Kasi, friend lang sa FB ata yung Bontoc Turismo, hindi siya page, kaya share ko din yung kanyang content. Ano pang promote? Kasi ang dami nilang nalagay na rice terraces, maliban dun sa trail talaga. And yung Department of Tourism ng Cordillera, ayan, nirepost din nila nung natapos na ngayong event. Kasi yung una kong napansin, yung promotion mismo, bago pa yung Trail Running Cup. Ang ganda kasi, parang agaw pansin yung green, ganyan, tapos may sunrise, ganun, tapos yung sea of clouds, ganun. Ganyan po talaga yung views na makikita mo kapag pumunta ka ng Bontoc, ang capital ng Mountain Province. Ito po ay sa Cordillera Administrative Region
Northern Luzon. Ayun nga, biglang lumabo ulit, diba, balik hometown. Hindi na po ito ang capital. Isa to sa mga sagigilid na town. Dito kami nanggaling. Totoo na sa border na rin ito ng Ilocos Sur. Region 1 naman ito. Diba, naalala niyo pa ba yung mga iba-ibang regions na tinuro nung elementary tayo? Just, kami yon, Mountain Province. Kita nga yung Mount Mugao. Ito ay kay Emeline Kabantak naman, repost din. Sabi ko nga, ang sources natin nasa description, mga links. Ito kuha ko to years ago. Malapit din to sa Mount Mugao, mga palayan. Isa sa mga hindi natin pinapalagpas na i-promote pag pinag-usapan ng ating hometown dyan ay ang Layog Country Farm. Isa itong napaka-diverse na farm na nagpo-promote din ng mga local na produce, mga local igurot na mga gulay, prutas, ganon. And syempre may mga dagdag na diverse nga na tanim nila doon. Minsan depende sa season, binibenta na rin nila kasi marami ngayong produce. Nagulat nga ako, pati yung kunwari kamyas, ganon, meron pala sila. Siyempre, nung unang panahon, wala kaming kamyas. Pero yan, kunwari, yan ay makopa, ganun. Yung mga prutas na noon ko lang din nakita. Yung kung saan tumira yung lola namin dati, may malaking makopa tree din noon. Kaya alam ko yung makopa. Tapos, yung mulberries nga, meron na rin silang maraming produce niyan. Minsan may picking din sila. Itong kiddies na sawang-sawa ka ng ulam nung bata ka kasi yung lagi yung mura. Yun yung katanim kasi, kaya syempre meron kayo. Ayan, tampoy. Ang madami pag tag-ulan. Sa amin ko lang din yan nakita. Sino yung pangalan? Taga Norway po kasi siya, nagstay siya rin ng matagal bago siya nag-for good sa Pilipinas. Pero isa rin po siyang Igorota. Ayun, nakita ko lang din siya sa IG or FB ata years ago. Pero na-visit ko na rin yung farm nung first time ko magbalik bayan. Turista sa sariling hometown. Ito, picture to, marami rin kasi silang mga foreign na volunteers noon. And syempre mga local din, mga galing sa state universities na malapit. Diyan sila nag-OJT, ganon. Accredited talaga po siya na agritourism site and learning center. And pahabol, isa sa mga paborito ko yung napakarami nilang kawayan. May mga variety din dyan. Ayun nga, may labels. Bisitahin niyo po Layog Country Farm. And ito naman, syempre walang katapusan. Benguet Province. Atok yung tinag ni Mike Capascia dito. Ang ganda, diba? Ito yung mga dinadayo rin na scenery sa Benguet Province. Hindi lang Baguio City. Baguio City, physically nasa Benguet Province siya. Ito nga yung Baguio City, yung Baguio Cathedral, ito. Yung napansin ko kasi bago doon, itong area sa may post office. Meron silang parang park dyan. Ito ay connected sa Session Road at malapit sa SM City Baguio. Malapit sa Cathedral. Tumira rin ako sa Baguio City ng mga 80 years noon. Nakita ko may mga marami ng bago, di ba? May mga streets, may mga areas na nire-renovate, ganyan. Kasi na-share ko na rin mga collection. Ayan. Maganda kasi may greenery na naman siyang dagdag kasi nga ito yung pinaka-busy na road dito sa Baguio City, ang Session Road. Isa sa mga busy. Siyempre, meron din yung Magsaysay Avenue. Ganun. Ang joke dati, eternal forecast daw, cloudy and rainy dyan. Thank you so much for watching.